Kumusta po kayo? Medyo mahina. Sa bagay, minsan na akong sinabihan na hindi kasi ako nangungumusta. Kaya uulitin ko lang po. Kumusta po kayo? Okay. Ay, salamat. Nakaka-proud naman kayo, mga anak. Nakarating kayo dito. Hindi maliit na bagay yan. Tingnan ninyo ang sarili ninyo. Ang inyong mga magulang, guardians, mga guro, at mga mahal sa buhay na kasama ninyo ngayon. Sila yung mga kapamilya ninyong hindi rin bumitaw para makapagtapos kayo. Sila ang mga taong nagsabing, kaya mo yan. No one graduates alone. Tama ba? Yes. Napakaganda ng temang Tayog 2026. Ang taas ng naaabot. Pero tandaan natin, ang tunay na tayog ay hindi lang nasusukat sa taas ng narating. Nasusukat din ito sa lalim ng pinaghuhugutan. At kung sa pag-angat mo, may kaya ka ring iangat na iba. Alam nyo naman po, ilang mabibigat na linggo na ang pinagdadaanan natin sa Senado. May mga araw na parang hindi mo alam kung nasa session ka ba, o nasa teleserye, o season finale sa Netflix. Kaya tama lang na magtanong ang publiko kung ano na ba talaga ang nangyayari. Dahil ang Senado ay hindi hotel, hindi ito playground, ni firing range. At hindi yan pag-aari ng kahit sino mang grupo, opisina o personalidad. Institusyon yan na tahanan ng batas, karapatan at maayos na proseso. Kaya dapat ipagtanggol. Nabanggit ko yung Senetflix dahil may aral dito para sa ating lahat. Na kahit sa gitna ng gulo, kailangan marunong tayong magpakita, humarap at magtrabaho. Hindi pwedeng absent ng absent. Yung iba, naku po, nagpapahanap pa. Yan ang pinakamalaking aral nitong nakaraang mga linggo. Hindi pala maliit na bagay ang pagharap sa tungkulin. Alam ninyo iyan dahil kayo mismo ay patunay. Pumasok kayo kahit mahirap. Tinapos ninyo ang requirements kahit pagod. Nagpatuloy kayo kahit may problema sa pamilya, pera, kalusugan, o sarili ninyong kalooban. Sa makatuwid, hindi lang talino, galing, o magandang resume ang hinahanap ng bansa. Kailangan natin ng mga taong ginagampanan ang kanilang tungkulin at tinatapos ang trabaho. Sa ating graduates ng College of Social Sciences and Philosophy, kayo ang magtatanong ng mas malalim. Hindi lang ano ang nangyayari, kundi bakit ito nangyayari. Sino ang naapektuhan? Sino ang mga naiiwanan?
Kailangan ng ating lipunan ang lalim, pakiramdam, at konsensya. Shoutout nga pala, muli, sa mga katulad kong galing sa social sciences. Nasaan kayo? Hello sa inyo. Sa mga hindi nakakaalam, AB Social Sciences din po ako nung scholar sa Ateneo. Sa atin namang mga graduates sa College of Science, nasaan naman kayo? Alam niyong hindi uunlad ang bansa kung puro fake news, viral posts, at chismis ang batayan ng desisyon. Kailangan natin ang inyong datos, teknolohiya, ebidensya na kapaki-pakinabang sa mamamayang Pilipino. Right. Kailangan natin yan, lalo na sa laban natin sa climate action, public health, food security, technology, at disaster preparedness. At tungkol dun sa huli, patuloy po sana nating ipanalangin at tulungan po natin, ang ating mga kababayang nilindol sa General Santos City, Sarangani, at marami pang ibang bahagi ng Mindanao. At sa ating graduates ng College of Sports, Exercise, and Recreation, mag-ingay nga! Kahit nag-iingay, magalang pa rin. Dala naman ninyo ang pag-unawa sa katawan, disiplina, at teamwork. Huwag kayong makikinig sa sino mang nagmamaliit sa inyo. Tandaan, hindi tayo magiging matatag kung ang katawan natin ay walang gana, may sakit, isolated, at hindi masigla. Strength has always been about helping people rise again. This means, mga anak, your diploma is not only a reward, it is a responsibility. Pero, ang sunod nyo sigurong tanong sa akin, Lisa, pagkatapos nito, ano na? May trabaho ba agad? Sa dami ng nangyayari, pwede pa ba akong mangarap sa Pilipinas? May kwento ako. Nung nasa school ako, working student ako, nagdiskarte din ako. Naging voice talent, naging theater actor, nag-audition para mag-host sa mga programa. Ginawa ko lahat yon pandagdag sa allowance. At naranasan ko ring umutang sa mga kasama ko sa student council para maitawid pati ng aking mga nakababatang kapatid ang mga taong iyon. Kaya alam ko kung paano kailangan magdiskarte kahit habang mga estudyante pa tayo. At nung nabiyuda naman ako, yung late husband ko si Frank ay hikain at sa gitna ng isang matagal at matinding asthma attack, ay nagka-heart attack siya. So bigla na lang ako naging solo mom sa 4 na anak. Yung pinangalanan kanina ni Dr. San Andres. So maraming taon na binalanse ko talaga paano babayaran ang mga tuition nila kasabay ng lahat pa ng mga pang-araw-araw at buwanang gastusin namin. Naranasan ko ring umutang sa mga ninong at ninang nila para lang mabayaran ng kumpleto ang tuition na yan. Minsan, monthly namin binabayaran. Naging close tuloy kami ng cashier dun sa high school ng panganay ko.
na noong binayaran ko yung 40th installment namin, tuwang-tuwa siya. Sabi niya, "Ma'am, nakaraos tayo." Feel na feel niya. Kasama siya sa tagumpay na yon. Dahil nakita niya kung paano lumaban yung pamilya namin na makapagtapos sila sa kanilang eskwelahan. So, hindi rin po iba sa akin yung ganyang pagsusumikap sa kabila ng ano paman bilang magulang para sa ating mga minamahal na anak. Kaya nga po, alam ko ang sipag, tiyaga, at diskarte na kailangan. Pero, syempre naman, hindi rin dapat puro diskarte ang sagot sa bigat ng buhay. Kapag sabay-sabay tumataas ang pamasahe, pagkain, gamot, kuryente, at renta, kahit gaano kasipag ang tao, mahihirapan tayong humabol kung walang gobyerno sasalo. Kaya trabaho namin sa pamahalaan na bawasan ang bigat. At para sa kabataan, malinaw ang direksyon na ipinaglalaban natin. Una, gawing mas abot kaya ang pag-aaral. Hindi lang sa tuition na yan, kundi sa tunay na gastos ng edukasyon. Pamasahe, pagkain, gamit, books, technology, at araw-araw na pangangailangan ng estudyante. Pangalawa, hindi dapat libreng nagtatrabaho ang interns at OJT students. Diba? Dapat may compensation. Oo, right. Proper supervision, insurance, safe working conditions, at malinaw na learning objectives. Kasi hindi pambayad sa kuryente ang experience. Pangatlo, palakasin ang suporta sa mental health at student welfare. Schools should protect academic freedom, expression, privacy, and participation, while guarding students against harassment, discrimination, bullying, and abuse. At pang-apat, i-update ang mga proteksyon para sa bagong mundo ng trabaho. Maraming kabataan ngayon ang nasa delivery, ride-hailing, freelance, remote, content, or platform work. Bago man ang anyo ng trabaho, luma pa rin ang prinsipyo. Kung manggagawa ka, may karapatan ka. At sa panahon ng AI, deepfakes, grooming, at online harassment, hindi pwedeng niluluma ang ating mga batas. Dear graduates, this means hindi lang kayo ang may tungkulin sa bayan. Ang bayan din ang may tungkulin na dapat tuparin sa inyo. Hindi dapat nauubos ang lakas ng kabataan sa survival mode. Dapat may natitirang lakas para mangarap, lumikha, at magmahal. May nag-ano dyan, may nagre-react dyan. Pero ito na lang sana ang hihingin ko sa inyo. Huwag kayong maging manhid. Huwag kayong masanay sa mali, sa palusot, o sa kasinungalingan. Huwag ninyong hayaang ang talino ninyo ay gamitin lang para bumigat ang buhay ng iba. Because, dear graduates, darating din ang panahon na kayo naman ang susubugin. May aplikasyong hindi sasagot. May interview na hindi matutuloy. May oportunidad na mapupunta sa iba. May taong mamaliitin kayo
Alam ko kung gaano kadaling mapagod. Ako rin po, nung unang tumakbo para sa Senado, natalo. Tumakbo ulit. Natalo ulit. Sa pangatlo at huling pagsusumikap na lamang, ay sa wakas, nakarating din at nakapagtrabaho sa Senado at na-re-elect po sa susunod na pagkakataon. Ilang beses na rin pong nadehado at nangulelat sa mga survey. Kaya, sanay na rin po ako dyan. Sabi pa nila, wala na yan. Kaso, hindi ako nawala. Nanatili ako. At kahit sa gitna ng matinding paninira, black propaganda at fake news, naniniwala ako na patuloy akong hinuhubog ng buhay na kumarap sa mas malaking tungkulin. So, do not let one rejection define you. Do not let one failure make you feel smaller. When you show up for your dreams and you work hard for them, nothing is impossible. Nothing is impossible. Remember that. Umangat kayo, pero huwag kayong mang-iwan. Magtagumpay kayo, pero huwag kayong mawawala ng pagmamalasakit. Mga anak, hindi perpekto ang Pilipinas, pero atin ito. Atin siya, si Inang Bayan. At ang sariling atin, hindi dapat iniiwan sa gulo at kasinungalingan. Dapat siya ay inaayos, pinapaganda, at ipinaglalaban. At kung ang tayog ninyo ay dadalhin kayo sa ibang bansa, huwag niyong kalimutan ang inyong pinanggalingan. May tahanan kayo sa Pilipinas, ang bayang humuhubog sa inyo. At may mga tao dito na umaasang ang inyong pag-angat, ang inyong tayog, ay may kasamang pagbabalik sa serbisyo, sa tulong, o sa pagmamahal. Sa Pilipinas tayo mangangarap. Dito tayo lalaban. At dito tayo magmamahal. Congratulations, graduates! Mabuhay Bulacan State University. Mabuhay ang kabataang Pilipino. Marami pong salamat sa inyong lahat.